Ito po, pakinggan po ninyo, pakinggan natin muli itong ginawa sa Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. At dito ay malinaw na inamin ni Senador Marcoleta na si Mike Defensor ang kanyang katuwang o kasama dito sa paglabas, pagdadala nila bilang testigo kay Orly Gutesa. Na pagkatapos nung magtestigo nawala na, tapos ngayon biglang lumabas, bumaligtad na. So itong pag-aming ito ang magpapatunay sa sinabi ni Orly Gutesa na si Mike Defensor at Marcoleta ang nasa likod kung bakit siya lumabas noong mga panahong yun. Hindi ba itatago ito dahil ito'y official na record ng Blue Ribbon Committee noong si Senator Ping Lacson pa ang siyang chairman. Pakinggan po natin. Chair, Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron nga ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Ayan. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ako sa aming session 3:00. Ayan ang kwento niya. Ayan o. Sige. Chair. Ito na. Iniharap na. Bigyan mo si Chair. Ayan o. Mr. President. Ayan o. Bigyan mo si Mr. President. September ito nakaraang taon. Ayan na yung testigo. Yan ang tinutukoy niya si Orly. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Ayan o. Ayan o. Yan si Orly. Yan yung Okay, Orly. raise your right hand. Ayan na. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Ayan o. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Ayan o. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Pwede mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ayan. Sumablay Ngayon, nga kayo yan. na po Binili ang na magbasa abogado. para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Ayan. Maraming salamat, Your Honor.
Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. So, ayan. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Yan, binabasa niya kanyang sinumpang makapanumpa salaysay. na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, Ayan. inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, Oh, ayan, yung mga hugot niya. apo ko sa darating na panahon. Ano, yan yung pag-akusa eh. Ayan, oh. Ayan, oh. So, party lang po yan ng mga salaysay niya. So, malinaw na si Marcoleta, through Mike Defensor, ang naging daan, kaya nakarating na Senado itong Orly Gutesang ito. Pero ang masakit nga po ay bumaligtad na. So, na-establish lang natin na talagang sila ang nasa likod nito. Ang problema ay nauna pang nakulong si Mike Defensor at si Marcoleta dahil naman sa ibang kaso. Walang kaugnayan sa flood control. Alam naman natin yan. O, di ba? Ayun yun eh. So, i-pass forward na natin kasi mahaba yung binabasang yan eh. Okay? Ayan o. Pag-deliver ng pera, sa natatandaan mo, Hmm. gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami na ang actual ko na deliver talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Ayan, basura. Ayan, basura nga. Naging basura tuloy. yan, si Orly ngayon. Si Orly noon, Orly Gutesa, September 2025, nag-testify sa Blue Ribbon Committee. So detalyado, nakarecord po yan sa Blue Ribbon Committee. Hindi pwedeng i-deny. Marami siyang akusasyon kay dating Speaker Romualdez. At si Mike Defensor at saka si Marcoleta ang nasa likod nito. Ganon ang sitwasyon. Tapos pagkatapos nilang iharap yan noong September, nagkabulyaso nga yan dahil kamali-mali na pagbasa hanggang sa nagtatalo na sila dyan. Nagagalit na si Marcoleta dahil mali daw yung binabasa. Kasi nga scripted, hindi daw siya ang gumawa. Noong lumabas ng isang araw, ng isang linggo, ayan na. Inamin ni Gutesa ni Orly na siya ay inutusan lang, inatasan lang, kapalit ng malaking halaga. At hindi daw siya ang gumawa nung sinumpaang salaysay na yon. Kaya ang daming pagsisinungaling ginawa. Hindi totoo yung kanyang sinumpaang salaysay dahil hindi siya ang gumawa. Hindi rin totoo yung kanyang pag-aakusa. Binawi niya lahat. Dahil yung pangako daw na pera at scholarship ng kanyang pamilya, hindi daw nagkaroon ng katuparan. Iyan ang nangyari. So, si Marcoleta at Defensor na kapwa nakakulong ngayon sa Payatas, Quezon City Jail, sa kasong plunder, siya ngayon ang naiipit dahil kumanta na. So ano ngayon ang inyong masasabi? Saan tayo maniniwala? Sa unang statement do sa Blue Ribbon Committee noong September 2025 o itong paglabas ngayon na sinasabi niyang hindi totoo ang kanyang sinabi. Ginamit lang siya, nagpagamit siya dahil sa pera. Please like, share, subscribe, and follow.